Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Wika ng tagapagturo ng kautusan. "Tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay." Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito kaya't sinabi niya, "Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos." At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay love. Sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy tayong inaanyayahan ng salita ng Diyos na bumalik sa pinakapuso ng ating pananampalataya. Minsan, sa dami ng ating ginagawa na pangrelihiyon, tulad ng mga panata, mga debosyon, mga ritual, minsan nakakalimutan natin kung ano talaga ang sentro ng lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, may isang tagapagturo ng kautusan na lumapit kay Jesus at nagtanong ng isang napakahalagang tanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sa tanong na ito, binibigyan tayo ni Jesus ng malinaw na sagot tungkol sa buod ng buong buhay pananampalataya. Kaya ang salitang bumabalot sa buong mensahe ng ating Ebanghelyo ay pag-ibig, love. Sumagot si Jesus, "Pakinggan mo, Israel. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At ang ikalaway ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang utos na higit pa sa mga ito." Sa mga salitang ito ni Jesus, para bang pinagsama-sama niya ang buong kautusan at lahat ng aral ng mga propeta sa isang simpleng katotohanan. Ang buhay ng pananampalataya ay buhay ng pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na tinutukoy ni Jesus ay hindi lamang emosyon o damdamin. Hindi ito simpleng pagiging mabait o magiliw. Ang pag-ibig sa konteksto ng Ebanghelyo ay isang kabuuang pag-aalay ng sarili. Kapag sinabi ni Jesus na ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, ibig sabihin ay walang bahagi ng ating buhay na hiwalay sa Diyos. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang sa simbahan kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Sa trabaho, sa pamilya, sa pakikitungo sa kapwa, at maging sa ating mga desisyon. Ang bawat tao ay naghahanap ng pag-ibig. Ang puso ng tao ay nilikha upang magmahal at mahalin. Ngunit madalas ang pag-ibig na hinahanap natin ay pangsamantala lamang. Pag-ibig na nakabatay sa pakinabang, sa damdamin, o sa kaginhawahan. Ngunit ang pag-ibig na itinuturo ni Kristo ay mas malalim kaysa dito. Ito ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos at bumabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa.
Hindi maaring paghiwalayin ang dalawang ito. Hindi maaring sabihin ng isang tao na mahal niya ang Diyos, ngunit hindi niya kayang mahalin ang kapwa-tao. At hindi rin ganap ang pagmamahal sa kapwa kung hindi ito nakaugat sa pag-ibig sa Diyos. Ang dalawang utos na ito ay parang dalawang pakpak ng isang ibon. Kung kulang ang isa, hindi makakalipad ang pananampalataya. Kaya nga napakaganda rin ng sagot ng tagapagturo ng kautusan. Sinabi niya kay Jesus na tama ang kanyang sinabi at na ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay higit pa sa lahat ng handog at ng sakripisyo. Dito makikita na ang tunay na relihiyon ay hindi lamang tungkol sa mga ritual, kundi tungkol sa pagbabago ng puso. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Pansinin natin ang sinabi ni Jesus. Hindi pa siya lubos na nasa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi na rin siya malayo. Bakit? Dahil nagsisimula na siyang maunawaan ang puso ng pananampalataya at iyan ay ang pag-ibig. Napakahalaga ng paalalang ito para sa ating lahat. Madalas po, iniisip natin na ang pagiging relihiyoso ay sapat na. Ngunit, ang Ebanghelyo ay nagtatanong, ang ating mga gawa ba ay nagmumula sa pag-ibig? Ang Kwaresma ay panahon upang suriin ang ating puso. Hindi lamang kung gaano tayo kadalas magsimba o magdasal, kundi kung paano tayo makitungo sa kapwa, paano tayo magmahal. Paano natin mahal ang Diyos? Nakikita ba ito sa paraan ng ating pamumuhay? Nakikita ba ito sa oras na ibinibigay natin sa Kanya, sa pagtitiwala natin sa Kanya, sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban? At paano naman natin mahal o minamahal ang ating kapwa? Sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga taong mahirap mahalin. Nakikita ba nila ang pag-ibig ni Kristo sa atin? Mga kapatid, ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi nasusukat sa dami ng ating ginagawa, kundi sa lalim ng ating pagmamahal. Sa huli, ang krus ni Kristo ang pinakamalinaw na larawan ng pag-ibig na ito. Sa krus, ipinakita ni Jesus ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng lubos na pagsunod at ang pag-ibig sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Mga kapatid, ito ang landas ng bawat Kristiyano, ang matutong magmahal katulad ng pagmamahal ni Kristo. At sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, marahil ito ang pinakamahalagang tanong na dapat nating harapin. Hindi kung gaano tayo karelihiyoso, kundi kung gaano tayo marunong magmahal. Sapagkat sa huli, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa mga nakakaalam ng kautusan, kundi para sa mga pusong natutong magmahal. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, paano ba tayo nagsasabuhay? Paano natin maisasabuhay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa sa mga konkretong pamamaraan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal tulad ng iyong pag-ibig. Buksan mo ang aming puso upang mahalin namin ang Diyos, ang iyong Ama, ng buong buhay at mahalin ang aming kapwa na may kababaang loob at malasakit. Sa paglalakbay namin ngayong Kwaresma, tulungan mo kami na maging sentro ng aming buhay ang pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.